Ang malamig na tubig ng dagat ang unang gumising sa kanyang mga pandama. Parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumusok sa kanyang balat. Pinipiga ang hangin mula sa kanyang mga baga. Ang alat ay kumapit sa kanyang lalamunan, nanunuot, nagpapahirap sa bawat paghinga. Pabigat ng pabigat ang suot niyang mamahaling bestida. Hinihila siya pababa, papalayo sa gasuklay na buwan na nakatanaw mula sa langit. Sinubukan niyang isigaw ang pangalan ng lalaking pinakamamahal niya, pero tubig lang ang pumasok sa kanyang bibig. Ricardo. Bago ang lamig at dilim, ang huling nakita niya ay ang mukha nito. Ang mga mata nitong nangungusap ng pag-ibig at ang nangiti sa mga labi nito. Isang nangiting hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan. Isang nangiting puno ng, ano? Pagtatapos? Habang hinihila siya ng kadiliman ng karagatan, parang isang pelikulang nag-rewind sa kanyang isipan ang mga alaala. Hindi pa ganoon katagal, nasa paraiso si Elena. Ang paraiso ay ang mansyon ng mga De Villa, kung saan bawat sulok ay amoy mamahaling pabango at tagumpay. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa halik mula kay Ricardo, ang kanyang asawa, ang lalaking nag-angat sa kanya mula sa simpleng buhay sa probinsya at nagbigay sa kanya ng isang pangarap. Lahat ng ito para sa'yo, mahal ko. Bulong nito isang gabi habang isinusuot sa kanyang leeg ang isang kwintas na may diamanteng sinliit ng butil ng mais. Dahil ikaw ang reyna ng buhay ko, niyakap niya ito ng mahigpit, nilanghap ang amoy ng kapangyarihan at pag-ibig na bumabalot dito. Sa mga bisig ni Ricardo, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya, walang sino mang makakapanakit sa kanya. Siya ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ngunit ang mga pader ng paraiso ay may mga lamat pala. Nagsimula ang lahat sa isang pagdiriwang ng kanilang kumpanya. Suot ang bestidang regalo ni Ricardo. Buong pagmamalaki siyang nakakapit sa braso nito. Ngumingiti siya sa bawat bisita, sa bawat business partner na bumabati sa kanila. Pero may isang anino sa gilid ng kanyang paningin. Si Katrina Sandoval. Ang kanang kamay ni Ricardo, isang babaeng may talas ng tingin na parang kayang tumagos sa kaluluwa. Sa isang pagkakataon, habang kumukuha siya ng maiinom, natanaw niya sa di kalayuan si Ricardo at si Katrina, seryosong nag-uusap sa isang sulok. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, pero nakita niya ang tensyon sa kanilang mga mukha. Ang paraan ng pagbulong ni Katrina at ang mabilis na pag-iling ni Ricardo. Nang lumingon si Katrina at nagtama ang kanilang mga mata, isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Elena. Walang emosyon ang mga mata ni Katrina, pero sa ilalim niyon, may nakita siyang hindi niya mapangalanan. Isang bagay na madilim at mapanganib. "Okay ka lang, mahal?" tanong ni Ricardo nang balikan siya, na may ngiti na sa labi na para bang walang nangyari. "Oo naman," sagot niya, pilit ding ngumiti. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo ni Katrina. Nagkibit balikat lang si Ricardo. "Trabaho lang, gaya ng dati. Alam mo na naman, laging may problemang kailangang ayusin." Naniwala siya, dahil iyon ang gusto niyang gawin, ang maniwala sa kanyang perpektong mundo. Ang paniniwalang iyon ang nagdala sa kanya sa yate, sa ilalim ng buwang halos kabilugan na. Isang sorpresa raw yun ni Ricardo, isang romantikong gabi para lamang sa kanilang dalawa. Nakaupo sila sa deck, may hawak na kupitan ng alak, habang marahang idinuduyan sila ng mga alon. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay puno ng bituin. Perpekto ang lahat. "Mahal na mahal kita, Elena," sabi ni Ricardo. Hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. "Huwag mo sanang kalimutan yan. Mahal na mahal din kita," sagot niya. Ang puso'y puno ng kaligayahan. Inilapag nito ang kopita at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, malalim at puno ng kahulugan.
at hinalikan siya nito. Isang halik na malambot at matamis, pero may kakaibang lamig. Isang halik na parang nagpapaalam. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap siya nito ng mahigpit. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Dinadama ang bawat tibok ng puso nito. Sana mapatawad mo ako, bulong nito sa kanyang tainga. Kumunot ang noo ni Alena. Para saan? Hindi ito sumagot. Sa halip, naramdaman niya ang mga kamay nito sa kanyang likod. Naramdaman niya ang bahagyang pagbabago sa bigat ng katawan nito. At bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, narinig niya ang huling mga salita nito. Malinaw at malutong sa katahimikan ng gabi. Paalam, mahal ko. Isang malakas na tulak. Ang pagkawala ng balanse. Ang hangin na humahampas sa kanyang mukha habang siya'y nahuhulog. Ang huling imahe sa kanyang isipan. Si Ricardo, nakatayo sa gilid ng yate, nakatanaw sa kanya, na may ngiti pa rin sa mga labi at pagkatapos, ang nakabibinging lagabog nang bumagsak ang kanyang katawan sa tubig. Bumalik ang isip ni Alena sa kasalukuyan. Ang kanyang mga braso at binti ay pagod na sa kapapalag. Ang hangin sa kanyang dibdib ay paubos na. Hindi maaari. Sa huling pagkakataon, ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ricardo! Pero ang tanging lumabas ay mga bula ng hangin, mabilis na umakyat sa ibabaw, habang ang kanyang katawan ay patuloy na lumulubog sa walang katapusang dilim ng karagatan. Ang marangyang penthouse ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng classical music na nagmumula sa isang hidden speaker. Walang bakas ng gulat o pag-aalala sa mukha ni Ricardo de Villa habang isinasara niya ang pinto sa kanyang likuran. Bawat galaw niya ay kalmado, kontrolado. Naglakad siya papunta sa bar. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italianong katad ay hindi lumilikha ng kahit anong ingay sa makapal na carpet. Mula sa isang kristal na decanter, nagsalin siya ng brandy sa isang basto. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Ang kulay amber na likido ay umalon ng bahagya bago ito huminahon, tulad ng dagat na ngayon ay payapa na matapos nitong lamunin ang isang buhay. Tapos na ba? Ang boses ni Katrina Sandoval ay bumasag sa katahimikan. Nakaupo siya sa isang leather na sofa. Ang kanyang mga binti ay magkadekwatro, ang kanyang postura ay perpekto. Pero ang paraan ng pagkakahawak niya sa kanyang sariling kopita ng alak ay nagpapakita ng bahagyang tensyon. Inikot ni Ricardo ang brandy sa kanyang baso. Pinanood ang pagdikit nito sa gilid bago ito dahan-dahang bumaba. Hindi niya tiningnan si Katrina nang siya'y sumagot. Wala ng Alena de Villa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Katrina. Isang tunog ng parehong ginhawa at kaba. Walang nakakita, walang nakarinig. Ang buwan lang at ang mga alon ang saksi. Sagot ni Ricardo. Sa wakas ay humarap sa kanya at pareho silang hindi marunong magsalita. Lumapit siya at umupo sa tapat na sofa, ipinatong ang isang paa sa ibabaw ng kanyang kabilang tuhod. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato, walang emosyon, walang pagsisisi. Hindi ko pa rin lubos maisip na kinailangan nating gawin to, sabi ni Katrina, mas para sa sarili niya kaysa kay Ricardo. Isa lang siyang simpleng babae mula sa probinsya. Ano ba ang alam niya? Dito, isang pait ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Naalala niya ang hapunan nila ni Alena nung isang linggo. Masaya itong nagkwekwento tungkol sa pagbisita niya sa kanilang bayan. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang usapan, bigla itong nagtanong. Ricardo, mahal, sabi nito sa kanya. Ang mga matay puno ng inosenteng pag-usisa. Yung kontrata na pinirmahan ni tatay noon para sa lupa namin. Naalala ko kasing parang nag-aalangan siyang pumirma. Sigurado ka bang naging patas ang kasunduan para sa kanila? Sa mga sandaling iyon, nakita ni Ricardo ang panganib.
Ang inosenteng tanong na yon ay parang isang maliit na sinulid na kung hihilahin ay maaaring maging sanhi ng pagguho ng buong imperyong itinayo niya. Ang lupang iyon, ang pundasyon ng kanyang pinakaunang malaking proyekto, isang pundasyon na itinayo sa panlilinlang. Ang pagiging simple niya ang problema. Sagot ni Ricardo kay Katrina, ibinabalik ang sarili sa kasalukuyan. Masyado siyang matanong. Masyado siyang nagmamalasakit sa mga taong hindi naman mahalaga. Isang pagkakamali ang pakasalan siya. Isang pagkakamaling kailangan kong itama. Tumayo si Katrina at lumapit sa bintana. Tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. At ano ang susunod na plano? Paano natin ito ipapaliwanag? Isang malungkot na aksidente, sabi ni Ricardo na para bang nagbabasa lang ng isang ulat. Nahulog siya mula sa yate. Sinubukan ko siyang sagipin, pero masyadong madilim, masyadong malakas ang alon. Gagawa tayo ng isang malaking search and rescue operation bukas ng umaga. Siyempre, hindi nila siya makikita. Magluluksa ang buong bansa para sa tragic disappearance ng asawa ni Ricardo de Villa. Humigop siya mula sa kanyang baso. Ang lasa ng mamahaling alak ay isang paalala ng lahat ng bagay na handa niyang protektahan. Pagkatapos ng ilang linggo, pagpapatuloy niya, ipapahayag na siyang presumed dead. Magbibigay ako ng isang madamdaming pahayag sa media. At pagkatapos, magpapatuloy ang buhay. Humarap si Katrina, isang maliit na ngiti na ngayon ang nasa kanyang mga labi. At ako? Ngumiti rin si Ricardo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Maghintay ka lang. Darating din ang tamang panahon para sa lahat. Tumayo si Ricardo at lumapit sa isang estante kung saan nakahanay ang kanilang mga litrato. Kinuha niya ang pinakamalaki sa mga ito, ang kanilang wedding picture. Si Elena, nakangiti ng buong puso. Ang mga matay sumisigaw ng purong pag-ibig at tiwala. Siya nakangiti rin, isang perpektong imahe ng isang mapagmahal na asaswa. Isang kasinungalingan, isang magandang kasinungalingan. Tinitigan niya ang litrato ng ilang sandali. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng lungkot. Ang tanging naroon ay ang malamig na kalkulasyon ng isang taong tinatanggal ang isang balakid. Naglakad siya papunta sa modernong fireplace sa gitna ng sala. Sa isang pindot, isang maliit na apoy ang sumindi. Habang nakatingin si Katrina, marahan niyang inihagis ang litrato sa apoy. Ang papel ay mabilis na kinain ng apoy. Ang nakangiting mukha ni Elena ay unti-unting naging abo hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Ang tanging natira ay ang init ng apoy at ang lamig sa puso ni Ricardo de Villa. Ang unang bumalik sa kamalayan ni Elena ay ang sakit. Isang matinding kirot sa kanyang ulo at isang bigat sa kanyang dibdib na para bang ang buong karagatan ay pilit pa ring pumapasok sa kanyang mga baga. Pagkatapos ay ang mga pandama. Ang magaspang na hibla ng isang banig sa kanyang likuran. Ang amoy ng maalat na hangin na may kasamang usok mula sa nagsisiga. Ang bigat ng isang kumot na magaspang ngunit mainit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Mga anino lang at liwanag. Unti-unti, luminaw ang imahe ng isang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng niyog. Ang mga dingding ay yari sa kawayan. Simple ang lahat. Payak. Malayong malayo sa matataas na kisame at kristal na chandelier ng mansyon ng De Villa. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding pagkahilo ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli, kasabay ng isang mahinang daing na kumawala sa kanyang mga labi. Ang bawat galaw ay nagpapaalala sa kanya ng sakit, at kasabay ng sakit, bumalik ang alaala, ang yate, ang malamig na hangin ng gabi, ang halik ni Ricardo, ang kanyang mga salita.
Paalam, mahal ko. Ang tulak, ang pagkahulog, ang lamig. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya'y biglang bumilis. Hindi panaginip. Totoo ang lahat. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan. Tinangka siyang patayin. Biglang may isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Napapiksi si Elena, pilit na inuurong ang sarili sa sulok ng banig. Hindi alintana ang sakit. Isang matandang lalaki ang pumasok sa maliit na kubo. Mahaba ang puti nitong buhok at balbas. Kulubot ang mukha na parang mapa ng maraming taon na binayo ng araw at dagat. Hindi ito nagsalita. Ang mga mata lang nito ang nakatitig sa kanya. Mga matang malalim, mahinahon, at may bahid ng lungkot na hindi maintindihan ni Elena. May dala itong isang mangkok na gawa sa baon ng niyog at umuusok pa ito. Maingat niya itong inilapag sa sahig na kawayan, malapit kay Elena. "Sino ka?" Hirap na tanong ni Elena. Ang boses niya'y paos at garalgal. "Nasaan ako?" Hindi pa rin sumagot ang matanda. Itinuro lang nito ang mangkok, isang paanyaya na kumain. Pero hindi pagkain ang kailangan ni Elena. Ang kailangan niya ay mga sagot. Ang kailangan niya ay maintindihan kung bakit ang kanyang perpektong mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang kabaitan sa mga mata ng matanda ang tuluyang bumasag sa pader na pilit niyang itinatayo sa kanyang dibdib. Ang init ng sabaw na inaabot nito ay ang kabaligtaran ng lamig ng pagtataksil ni Ricardo. At doon, bumuhos ang kanyang mga luha. Humagulgol siya, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng kaluluwang dinurog. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at umiyak ng umiyak. Iyak para sa nawalang tiwala. Iyak para sa mga pangarap na tinangay ng alon. Iyak para sa sarili niyang katangahan. Bakit ang bulong niya sa pagitan ng mga hikbi? Sabi niya mahal niya ako. Sabi niya ako ang reyna niya. Bakit niya ginawa yon? Hinayaan lang siya ng matanda na ilabas ang lahat ng sakit. Nanatili itong tahimik sa isang sulok, isang presensyang hindi nang huhusga. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, tanging mga hikbi na lang ang natira. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Kinuha niya ang mangkok at dahan-dahang humigop ng mainit na sabaw na may lasang isda at mga halamang gamot. Ang init nito ay gumapang sa kanyang kalamnan, nagbibigay ng kaunting lakas. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muli siyang nagtanong, "Mas mahinahon na ngayon. Salamat po. Pero, sino po kayo?" Tiningnan siya ng matanda at sa pagkakataong ito, may nagsalita na ito. Ang boses nito ay magaspang na parang matagal nang hindi nagagamit. "Ang pangalan ko ay Simeon." "Elena po," sagot niya. "Ang asawa ko po, si Ricardo. Ricardo de Villa. Siya ang may gawa nito sa akin." Sa pagbanggit ng pangalang iyon, nakita ni Elena ang pagbabago sa mukha ni Lolo Simeon. Ang mahinahong lungkot sa mga mata nito ay biglang napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang kislap ng galit na matagal nang nakatago. Isang sakit na muling nabuhay. Tumayo si Lolo Simeon at lumapit sa isang maliit na baul sa sulok ng kubo. May kinuha siya mula sa loob nito. Isang lumang litrato, kupas na, at may tupi-tupi na sa mga gilid. Inabot niya ito kay Elena. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang tinatanggap ang litrato. Nakalarawan dito ang isang mas batang Lolo Simeon, nakatayo sa tabi ng isang lalaking nasa edad 30, parehong nakangiti at naka-business suit sa harap ng isang gusali. Ang lalaking katabi ni Lolo Simeon, may pamilyar sa mukha nito. "Kilala mo ba ang lalaking kasama ko?" Tanong ni Lolo Simeon. Ang boses ay mababa at puno ng bigat. Umiling si Elena. "Hindi po. Siya si David, ang nag-iisa kong anak.
sabi ni Lolo Simeon. Bawat salita ay parang isang patak ng lason na matagal na niyang kinikimkim. Itinuro ng kanyang daliri ang pangalan ng kumpanya na nakasulat sa salamin ng gusali sa likuran nila, De Villarreyes Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Elena. De Villa. Anak ko, pagpapatuloy ni Lolo Simeon, ang tingin ay lumayo. Tila bumabalik sa isang masakit na nakaraan. Ang partner sa negosyo na pinagtaksilan at ninakawan ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang taong itinulak sa bingit ng kawalan hanggang sa wala na siyang ibang nakitang paraan, kundi ang tapusin ang sarili niyang buhay. Tumingin si Lolo Simeon ng diretso sa mga mata ni Elena at sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit na tinatago nito ay lumabas. Ang taong pumatay sa anak ko ay ang asawa mo, si Ricardo de Villa. Ang litrato ay nahulog mula sa mga kamay ni Elena. Ang hangin ay tila naubos sa maliit na kubo. Ang mga alon na maririnig mula sa labas ay parang mga bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang pagliligtas sa kanya ay hindi isang aksidente. Ang pagkakatagpo nila ay hindi isang pagkakataon. Tinitigan niya si Lolo Simeon, hindi na bilang isang simpleng matandang mangingisda, kundi bilang isang taong may sugat na kasinlalim ng sa kanya. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang parehong anino ng pagtataksil na iniwan ng iisang tao. Ito ay ang simula ng isang bagay na mas malaki pa sa simpleng paghihiganti. Ito ay ang tadhana. Isang taon. Isang taon ang lumipas sa islang yon na naging kanlungan at sanayan niya. Sa loob ng isang taon, ang mga alon na muntik ng kumitil sa kanyang buhay ay naging musika sa kanyang paggising. Ang araw na tumutuyo sa kanyang mga luha ay siya ring nagpatigas sa kanyang balat. Sa mga unang linggo, si Elena ay isang basag na salamin. Bawat gabi, ginigising siya ng mga bangungot. Ang ngiti ni Ricardo, ang lamig ng tubig, ang pag-asa na nauwi sa wala. Ngunit sa bawat umaga, nariyan si Lolo Simeon, hindi para aliwin siya ng mga salitang walang laman, kundi para mag-abot ng isang tasa ng mainit na salabat at magbigay ng isang pagpipilian. Maari kang manatili dito habang buhay, Elena. Sabi nito isang araw habang nakaupo sila sa dalampasigan. Maaari mong hintayin na ang alaala niya ay kainin ng panahon. O maaari mong gamitin ang sakit na yan. Gawin mo itong panggatong. Tumingin si Elena sa kanyang mga palad. Malambot pa rin. Mga palad ng isang babaeng hindi sanay sa mabibigat na gawain. At pagkatapos ay tumingin siya kay Lolo Simeon. Sa mga mata nitong nakakita na ng labis na pighati, hindi. Hindi sapat ang paglimot lang. Doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Ang pagsasanay ay brutal. Ang katawan niyang sanay sa marangyang buhay ay pinilit na matuto. Tinuruan siya ni Lolo Simeon ng mga pangunahing self-defense, hindi para maging isang mandirigma, kundi para hindi na muling maging isang biktima. Paulit-ulit siyang bumagsak sa buhanginan. Ang kanyang mga braso at binti ay puno ng pasa. Sa bawat pagbagsak, nakikita niya ang mukha ni Ricardo. At sa bawat pagtayo, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Ang sakit ng katawan ay gamot sa sakit ng kanyang puso. Bawat patak ng pawis ay parang isang patak ng luhang hindi na niya kailangang iyakan. Ngunit ang tunay na sandata ay hindi nasa lakas ng katawan, kundi nasa talas ng isipan. Isang gabi, ipinakita sa kanya ni Lolo Simeon ang laman ng baul na pinagkuhanan nito ng litrato. Hindi lang yon basta baul ng mga alaala. Ito ay isang arsenal. Mga lumang dyaryo, mga dokumento ng kaso, mga libro tungkol sa batas at corporate finance at isang lumang laptop na pinapagana ng isang maliit na solar panel. Bago ako naging mangingisda, paliwanag ni Lolo Simeon, isa akong mamamahayag, isang investigative journalist,
Ito ang mga sandatang ginamit ko noon. Ngayon, sa'yo na ang mga ito. Gabi-gabi, sa liwanag ng isang gasera, nilamon ni Alena ang lahat. Inaral niya ang bawat transaksyon ng De Villa Corporation. Kinabisa niya ang bawat pangalan sa Board of Directors. Natuto siyang mag-trace ng mga bank account, umintindi ng mga legal loophole, at maghanap ng impormasyon sa paraang hindi nagiiwan ng bakas. Ang babaeng dati ay kontento na sa pagbabasa ng mga romance novel ay nagpupuyat na ngayon sa pag-aaral ng mga financial statement. Ang isip niyang dati puno ng mga pangarap ay naging isang makinang nag-aanalisa ng datos, naghahanap ng kahinaan sa pader na itinayo ni Ricardo. Isang hapon, ilang buwan bago matapos ang taon, tumayo si Alena sa harap ng isang pira-pirasong salamin na nakasabit sa dingding ng kubo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Mahaba pa rin ang kanyang buhok, ang buhok na laging hinahaplos ni Ricardo. Ang kanyang mga mata, nakikita pa rin niya sa mga ito ang anino ng babaeng nagmahal ng bulag. Hindi na siya ang babaeng yon. Kinuha niya ang isang matalas na gunting na ginagamit ni Lolo Simeon sa pag-ayos ng mga lambat. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang isang makapal na hibla ng kanyang buhok. Snip! Ang tunog ng gunting ay parang isang deklarasyon. Sunod-sunod, mabilis. Ang mahahabang alon ng kanyang buhok ay isa-isang bumagsak sa sahig na kawayan, kasama ng mga huling piraso ng kanyang nakaraan. Nang matapos siya, isang bagong babae ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Maikli na ang kanyang buhok, hindi pantay ang gupit, pero binigyan nito ng talas ang kanyang mukha. At ang kanyang mga mata, wala na ang lambot. Napalitan na ito ng apoy. Hindi na siya si Alena, ang biktima. Hindi lang ito para sa akin, Lolo. Sabi niya kay Lolo Simeon isang gabi bago ang kanyang pag-alis. Nakatayo sila sa dalampasigan, nakatingin sa malayong kislap ng mga ilaw ng syudad. Para ito sa anak mo. Para ito sa pamilya ko na nilinlang niya. Para ito sa lahat ng maliliit na taong inapakan niya para lang umangat. Ngumiti si Lolo Simeon, isang nangiting may halong pait at pagmamalaki. Sino ka na ngayon, iha? Tumingin si Alena sa karagatan, sa dilim, kung saan siya dating lumubog. Ngayon, hindi na niya ito kinatatakutan. Ako si Anya Reyes. Kinabukasan, isang maliit na bangka ang naghihintay sa kanya. Simple lang ang kanyang suot, pantalon, isang simpleng blusa, at bota. Walang alahas, walang bakas, ng karangyaan. Sa kanyang likod ay isang bag na naglalaman ng kanyang bagong pagkatao. Bago siya sumakay, niyakap niya si Lolo Simeon. Mag-iingat po kayo. Ikaw ang mag-iingat, Anya, sagot nito. Ang papasukin mo ay isang gubat na puno ng mga buwaya. Tumango si Anya. Sumakay siya sa bangka ng hindi lumilingon. Habang papalayo ang bangka mula sa isla, tinitigan niya ang papalapit na skyline ng Manila. Hindi ito isang pagbabalik. Ito ay isang pagsalakay. Sa kanyang isip, isang mensahe ang tahimik niyang binigkas na para bang kayang ipadala ng hangin ang mga salita sa taong sisirain niya. Nandito na ako, Ricardo. Nagbabalik na ako. Adidoy. Ang syudad ay isang halimaw na gawa sa salamin at bakal, at si Anya Reyes ay pumasok sa bibig nito nang may determinasyon sa bawat hakbang. Ang kanyang unang destinasyon, ang opisina ng The Daily Chronicle, isa sa mga pinakamalaking pahayagan sa bansa, gamit ang peking pagkakakilanlan at resume na binuo ni Lolo Simeon, isang obra maestra ng mga kasinungalingan na may sapat na katotohanan para malusutan ng anumang pagsisiyasat. Nakakuha siya ng isang panayam. Miss Reyes, sabi ni Mr. David Lim, ang editor-in-chief, isang lalaking nasa edad 50 na may matalas na mga matang tila kayang makita ang anumang itinatago. Ang iyong resume ay kahanga-hanga. Ngunit karamihan dito
ay freelance work mula sa malalayong lugar. Ang Maynila ay ibang klase ng laban. Sigurado ka bang kaya mo? Naramdaman ni Anya ang panlalamig ng kanyang mga palad sa kabila ng naka-aircon na silid. Ito ang unang pagsubok. Ang boses ni Elena sa kanyang isipan ay gustong bumulong. Hindi ko kaya. Ngunit sinupil niya ito. Sir, sagot ni Anya. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Isang boses na paulit-ulit niyang pinraktis sa isla. Naniniwala ako na ang katotohanan ay may iisang mukha. Nasa probinsya man ito o nasa syudad. Ang nag-iiba lang ay ang kapal ng maskarang suot ng mga sinungaling. Naglabas siya ng isang folder mula sa kanyang bag. Gaya na lang po ng kaso ng Prime Holdings at ang biglaang pagbagsak ng kanilang stock value noong nakaraang buwan. Sabi sa balita, ito ay dahil sa market volatility. Pero kung titingnan niyo po ang public records ng kanilang mga board meeting, sa sumunod na 5 minuto, ipinaliwanag ni Anya ang isang teorya na may basehan sa datos, isang kaso ng insider trading na binalot sa komplikadong corporate jargon. Nakikita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Mr. Lim mula sa pagdududa, naging interes, hanggang sa paghanga. Welcome to the Chronicle, Miss Reyes, sabi ni Mr. Lim sa huli inilahad ang kamay nito. Ipakita mo sa akin kung gaano kakapal ang mga maskara sa syudad na ito. Ang apartment na nakuha ni Anya ay maliit at simple. Nasa isang lumang gusali na malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Ito ang kabaligtaran ng dati niyang buhay. At perpekto ito. Sa halip ng mga painting, ang mga dingding ng kanyang sala ay napuno ng mga mapa ng operasyon ng De Villa Corp, mga litrato ng mga miyembro ng board, at isang malaking whiteboard na puno ng mga linya at koneksyon na siya lang ang nakakaintindi. Ito ang kanyang war room, ang kanyang santuwaryo. Gabi-gabi, dito siya nag-aaral, nagpaplano, at naghihintay. At hindi nagtagal, dumating ang pagkakataong hinihintay niya. De Villa Corporation magkakaroon ng malaking press conference para sa bago nilang real estate project. Anunsyo ni Mr. Lim sa isang editorial meeting. Reyes, bago ka. Gusto kong ikaw ang pumunta. Maging matalas ka. Yes, sir, sagot ni Anya. Ang kanyang puso'y nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nang araw na yon, habang papasok siya sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, pakiramdam ni Anya ay bumalik siya sa isang pamilyar na hawla. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang tunog ng mga kopitang nag-uumpugan, ang mga peking ng ngiti. Ito ang mundo ni Ricardo. At nariyan sila sa entablado. Si Ricardo, guwapo at makapangyarihan sa kanyang mamahaling suit, nakangiti sa mga kamera na para bang pag-aari niya ang mundo. At sa tabi niya, si Katrina Sandoval, elegante at matagumpay, ang babaeng tumulong na itulak siya sa kanyang kamatayan. Isang alon ng purong galit ang bumayo sa dibdib ni Anya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo paakyat ng entablado at isampal sa buong mundo ang kanilang mga kasalanan. Ngunit huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng isang segundo. Hindi siya si Elena, siya si Anya. At si Anya ay naghihintay ng tamang tiyempo. Natapos ang presentasyon ni Ricardo. Nagsimula ang question and answer portion. Nagtaas siya ng kamay. Matapos ang ilang sandali, itinuro siya ng moderator. Tumayo si Anya. Hawak ang company microphone. Ang lahat ng ilaw ay tila nakatutok sa kanya. Naramdaman niya ang titig ni Ricardo. Anya Reyes from the Daily Chronicle. Pagpapakilala niya, ang boses ay matatag. Mr. De Villa, kahanga-hanga po ang inyong bagong proyekto. Ngunit may tanong lang po ako tungkol sa corporate social responsibility ng inyong kumpanya.
Paano niyo po natitiyak na ang mga lupang inyong pinedevelop, lalo na sa mga rural na lugar, ay nakuha sa paraang patas at hindi nakasira sa kabuhayan ng mga orihinal na residente? Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa ballroom. Isang lehitimong tanong, pero may talim. Ngumiti si Ricardo, ang kanyang signature CEO smile. Isang magandang tanong, Miss Reyes. Sa De Villa Corp, lagi naming isinasaalang-alang ang kapakanan ng komunidad na patigil si Ricardo sa pagsasalita nang magtama ang kanilang mga mata. Hindi siya nakilala ni Ricardo. Paano naman kung iba na ang kanyang buhok, ang kanyang pananamit, ang kanyang tindig? Ngunit sa mga mata niya, sa mga mata ni Anya, may nakita si Ricardo na hindi niya maintindihan. Isang apoy na pamilyar, isang intensidad na tila nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ricardo na palitan ng isang bahagyang pagkunot ng noo. Itinuloy niya ang kanyang sagot pero halatang nawala na ito sa momentum. Nang matapos ang press conference at nagkakagulo na ang mga tao, naramdaman ni Anya na may tumigil sa kanyang tabi. Isang bodyguard. "Pinapatawag po kayo ni Sir Ricardo," sabi nito. Ang puso ni Anya ay kumabog ng malakas, pero sinundan niya ang lalaki patungo kay Ricardo na ngayon ay malayo na sa mga kamera. Kausap si Katrina. "Miss Reyes," sabi ni Ricardo. Ang mga matay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "That was a sharp question." "I was just doing my job, sir," sagot ni Anya. Pinanatiling neutral ang kanyang mukha. Hindi pinansin ni Ricardo ang sagot niya. "May I know your full name again?" "Anya. Anya Reyes po." Napatango-tango si Ricardo. Tila inuukit ang pangalan sa kanyang isipan. May kakaiba sa paraan niya ng pagtitig. Isang pag-usisa na may halong pagdududa. "Anya Reyes." Ulit nito ng dahan-dahan. Ang bawat pantig ay binibigkas na, para bang sinusubukan nitong tikman ang isang hindi pamilyar na lasa. "I have a feeling we'll be seeing more of each other." Tumango lang si Anya bago magalang na nagpaalam at tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mata ni Ricardo na nakatitig pa rin sa kanyang likuran. Isang titig na nangangako ng panganib. Ang unang hakbang ay nagawa na. Nasa radar na siya. Ang laro ay opisyal nang nagsimula. Inakala ni Katrina na ang pagkawala ni Alina ay ang huling kabanata ng kanyang paghihintay. Inakala niya na sa wakas, ang trono sa tabi ni Ricardo de Villa ay kanya na, walang anino, walang sagabal. Ngunit ang tagumpay ay may lasang abo sa kanyang bibig. Ang hapunan sa penthouse ay naging isang ritual ng katahimikan. Ang mga pagkain na inihanda ng isang private chef ay perpekto sa paningin ngunit walang lasa. Ang tunog ng kanilang mga kubyertos sa mamahaling pinggan ay mas malakas pa kaysa sa kanilang mga usapan. "Kumusta ang araw mo?" tanong ni Katrina isang gabi. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Okay lang, busy," sagot ni Ricardo. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang tablet. Ang mga daliri ay mabilis na nag-i-scroll. "May problema ba sa bagong proyekto?" "Wala. Mga numero lang." Mga numero, laging mga numero, o di kaya'y mga email o mga tawag sa telepono. Mula nang mangyari ang press conference, tila mas lalong lumayo si Ricardo. Ang kanyang katawan ay naroon, sa tapat ng hapagkainan, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. At may hinala si Katrina kung nasaan iyon. O mas tamang sabihin, kung kanino. Isang gabi, dumating ang pagkakataon. Pumasok si Ricardo sa banyo para maligo, pero naiwan nito ang kanyang tablet sa ibabaw ng kama. Saglit na nag-alinlangan si Katrina. Ang pagtitiwala ay isang pundasyon, ngunit paano ka magtitiwala kung ang iyong kinatatayuan ay nagsisimula ng gumuho? Mabilis ang kanyang mga galaw. Kinuha niya ang tablet.
Bukas pa ito. Hindi ito nakalock. Ang una niyang nakita ay isang business proposal. Ngunit ang kanyang mga daliri ay may sariling isip. Dinadala siya sa kasaysayan ng internet browser. At doon, nakita niya. Anya Reyes, journalist Anya Reyes, The Daily Chronicle Anya Reyes profile. Sino si Anya Reyes? Paulit-ulit. Sunod-sunod. Ang pangalan ng babaeng iyon ay parang isang lason na kumakalat sa screen. Napahawak si Katrina sa kanyang dibdib. Ang hinala na dati isang bulong lang sa kanyang isipan ay isa na ngayong nakabibinging sigaw. Pumunta siya sa harap ng kanyang malaking vanity mirror, ang salamin na sumasalamin sa lahat ng kanyang tagumpay. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Perpekto ang kanyang makeup. Nakaayos ang kanyang buhok. Suot niya ang isang damit na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong empleyado sa isang taon. Siya ang babaeng kinaiinggitan ng lahat. Ngunit nang buksan niya ang kanyang cellphone at hanapin ang litrato ni Anya Reyes mula sa isang online news article, isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Simple lang ang babae, halos walang make-up, maikli ang buhok, ngunit may talas sa mga mata nito. May talino, may isang bagay na sariwa at mapanganib. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Katrina ang naramdaman marahil ni Alena noon. Ang takot na mapalitan. Nang lumabas si Ricardo mula sa banyo, isang tuwalya lang ang nakatakip sa kanyang ibabang katawan. Sinubukan ni Katrina na maging kalmado. Yung reporter kanina sa press conference, Anya Reyes, sabi niya, sinisikap na gawing kaswal ang kanyang tono. Mukhang matalino siya. Nagpatuloy lang si Ricardo sa pagpapatuyo ng kanyang buhok. Isa lang siyang panggulo, masyadong maraming tanong. Pero mukhang interesado ka sa kanya. Hindi na napigilan ni Katrina. I saw your tablet. You were searching for her. Tumigil si Ricardo. Dahan-dahan siyang lumingon at ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Inaalam ko lang kung sino ang kalaban. Ganoon sa negosyo, Katrina. Kilalanin mo kung sino ang gustong sumira sa'yo. Ang kanyang pagiging defensive ang nagsilbing kumpirmasyon. Kung wala lang itong halaga, dapat ay hindi siya nagalit. Dapat ay tinawanan lang niya ito. Kinabukasan, habang nag-aayos si Katrina ng kanyang mga alahas, may napansin siyang kakaiba sa kanyang jewelry box. Isang kahon na dapat sana ay para lamang sa kanyang mga gamit. Sa ilalim ng isang layer ng pelus, may isang maliit na bagay na kumikinang. Kinuha niya ito. Isang hikaw. Isang maliit na silver na hikaw na may disenyong bulaklak ng sampagita. Hindi ito sa kanya. Masyadong simple, masyadong probinsyana, at bigla niyang naalala. Ito ang hikaw na suot ni Alena noong huli niya itong nakita. Isang hikaw na regalo ni Ricardo dito noong unang anibersaryo nila. Nabitawan ni Katrina ang hikaw na para bang napapaso siya. Paano ito napunta rito? Bakit ito itinago ni Ricardo? Ang multo. Ang multo ng babaeng akala niya ay matagal nang nilamon ng dagat ay narito pa rin. Sa loob ng kanyang tahanan, sa loob ng kanyang jewelry box, at higit sa lahat, sa isipan ng lalaking pinatay niya ang lahat para makuha. Nanginginig, napaupo si Katrina sa gilid ng kama. Hindi si Anya Reyes ang tunay niyang kalaban. Ang kalaban niya ay isang babaeng matagal nang patay. Pagkatapos ng ilang linggo ng paghuhukay, paghahanap ng mga sinulid sa isang bunton ng kasinungalingan, sa wakas ay nakakita si Anya ng isang dulo na pwedeng hilahin. Isang pangalan, Emmanuel Torres, isang dating accountant sa De Villa Corporation na bigla na lang nag-resign 5 taon na ang nakalipas. Sa tulong ng mga lumang koneksyon ni Lolo Simeon sa media, nahanap ni Anya ang kanyang numero. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero sa kanyang burner phone. Pagkatapos ng 3 ring, isang kinakabahang boses ng lalaki ang sumagot. Hello? Mr. Emmanuel Torres? Tanong ni Anya. Pinapanatiling mababa at kalmado ang kanyang boses.
Sino to? Isa akong mamamahayag mula sa The Daily Chronicle, sabi ni Anya. Gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa panahon nyo sa Devila Corporation. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Anya ang isang malalim na paghinga mula sa kabilang linya. Wala akong alam. Matagal na akong umalis doon. Tungkol po ito sa proyektong Hacienda de Sierra, sabi ni Anya, binabanggit ang pangalan ng lupang nakuha ni Ricardo mula sa kanilang nayon. May mga records po na nagsasabing kayo ang huling humawak ng financial liquidation nito bago kayo nag-resign. Muling katahimikan. Sa pagkakataong ito, mas matagal. Huwag niyo na akong tawagan, sabi ng lalaki, at akmang ibababa na ang telepono. Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan, mabilis na sabi ni Anya. Gusto kong malaman kung bakit isang buong komunidad ang nawalan ng kabuhayan para lang sa isang resort. Alam kong may alam kayo, Mr. Torres, at alam kong binabagabag ka nito hanggang ngayon. Isang buntong hininga, isang tunog ng pagkatalo. Hindi tayo pwedeng mag-usap sa telepono. Mapanganib. Isang kislap ng pag-asa ang sumiklab sa dibdib ni Anya. Ito na. Sabihin niyo lang po kung saan at kailan. Nagkasundo sila na magkita sa isang abandonadong bodega sa may pantalan kinabukasan ng gabi. Gusto ko nang itama ang mga mali, sabi ni Mr. Torres bago ibaba ang tawag. Gusto ko nang matahimik. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, nakaramdam si Anya ng halo-halong kaba at pananabik. Ito na ang kanyang unang malaking pagkakataon para makakuha ng konkretong ebidensya. Ngunit habang minamaneho niya ang kanyang lumang kotse papunta sa tagpuan, isang aral mula kay Lolo Simeon ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa isang laban, huwag kang magtiwala sa inaasahan. Laging isipin na ang kalaban mo ay isang hakbang na nauuna sa'yo. Dahil doon, ipinarada niya ang kanyang sasakyan 2 kanto ang layo mula sa bodega. Naglakad siya sa mga madidilim na eskinita. Ang kanyang mga mata ay alisto sa bawat anino, sa bawat tunog. Ang bodega ay malaki at kinalawang na. Isang dambuhalang kalansay sa gitna ng kadiliman. Bago pumasok, umikot muna siya sa likod. May napansin siyang isang itim na van na nakaparada sa isang eskinita sa gilid, sa lugar na hindi dapat may sasakyan. Walang tao sa loob, pero sariwa ang mga marka ng gulong sa lupa. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Isang patibong. Dahan-dahan siyang sumilip sa isang maruming bintana. Sa loob, sa gitna ng malawak na espasyo, nakita niya si Mr. Torres, naglalakad pabalik-balik, halatang ninenerbiyos. Naghihintay ito sa kanya. At mula sa mga anino sa likod ng mga poste, nakita ni Anya ang 2 lalaking nakatayo. Tahimik na nagmamasid. Mga tauhan ni Ricardo. Naintindihan na niya. Hindi siya ang nakahanap kay Mr. Torres. Sinadya ni Ricardo na hayaan siyang mahanap ito. Si Mr. Torres ang pain at siya ang huhulihin. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng yelo. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na. Ngunit bago pa man siya makatalikod, isang malaking anino ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Huli na. Naghahanap ka ba ng kasama, Miss Reyes? Isang mabilis na sipa sa tuhod. Isang galaw na itinuro sa kanya ni Lolo Simeon para sa mga desperadong sitwasyon. Umigik sa sakit ang lalaki. Ginamit ni Anya ang pagkakataong yon para tumakbo. Hindi siya tumakbo pabalik sa kanyang kotse. Iyon ang unang lugar na hahanapin nila. Sa halip tumakbo siya papalayo. Papasok sa masikip na labirinto ng mga container van at mga nakatambak na kargamento. Habulin niyo! Sigaw ng isa sa mga lalaki mula sa loob ng bodega. Narinig niya ang nagmamadaling mga yabag ng 3 tao na ngayon ay humahabol sa kanya. Ang tunog ng kanilang mga bota ay umuugong sa mga pader na metal. Ang puso ni Anya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bawat paghinga niya ay isang saksak ng malamig na hangin sa kanyang mga baga.
Lumiko siya sa isang masikip na eskinita sa pagitan ng dalawang naglalakihang container. Madilim, amoy kalawang at maalat na tubig. Sa kanyang pagtakbo, natanaw niya ang isang tumpok ng mga basyong drum ng langis. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ito. Isang malakas na kalabog at ingay ng gumugulong na metal ang umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Isang saglit na harang, isang saglit na pagkakataon. Ginamit niya ang ingay para malito ang mga humahabol sa kanya. Sa halip na dumiretso, mabilis siyang nagtago sa isang maliit na espasyo sa likod ng isang malaking generator. Pinigil niya ang kanyang hininga. Halos ayaw nang gumalaw habang pinakikinggan ng mga yabag na papalapit. Nasaan na yon? Sigaw ng isang boses. Doon yata lumiko. Sagot ng isa pa. Narinig niya silang tumakbo palagpas sa kanyang pinagtataguan. Naghintay siya. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa tensyon. Bawat segundo ay parang isang oras. Nang sa wakas ay huminana ang kanilang mga boses at yabag, dahan-dahan siyang sumilip. Wala na sila. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Gamit ang ibang ruta, maingat ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Pagpasok niya agad niyang nilock ang mga pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang manibela. Ang adrenaline mula sa pagtakbo ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng malamig na katotohanan. Nabigo siya. Hindi lang siya nabigo. Inilagay pa niya sa panganib ang buhay ng isang taong gustong tumulong. Habang pinaaandar niya ang kotse at maingat na umalis sa lugar na yon, ang mukha ni Mr. Torres, ang mukha ng pag-asa at takot, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Pagdating niya sa kanyang apartment, ang katahimikan ay tila mas nakabibingi. Nagpabalik-balik siya sa kanyang sala, ang isip ay naghahanap ng susunod na hakbang, ng paraan, para ayusin ang gulong na gawa niya. Biglang umilaw ang screen ng kanyang burner phone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Hindi ito text. Isa itong picture message. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ngunit ang imahe ay malinaw na nakaukit na sa kanyang isipan. Nakita niya si Mr. Torres. Nakatali sa isang upuan sa loob ng bodega. May busal na panyo sa bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Puno ng pagsisisi at desperasyon. Buhay pa siya, pero bihag na. Kasunod ng pagbagsak ng cellphone, isang tunog ng panibagong message ang narinig niya. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono. Isang maikling text message ang kasunod ng litrato. 3 salita lang. Tumigil ka na. Hindi ito isang babala. Ito ay isang deklarasyon. Isang mensahe mula mismo kay Ricardo. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Napayuko si Anya, napasandal sa pader. Ang lakas ay unti-unting nauubos mula sa kanyang mga tuhod. Hindi na lang siya ang nangangaso. Siya na rin ngayon ang pinupunterya. Alam ni Ricardo na may isang taong naghuhukay sa kanyang mga sikreto. At hindi na ito naglalaro. Ang pader na salamin ng opisina ni Ricardo de Villa ay nagbibigay sa kanya ng perpektong tanawin ng syudad sa ibaba. Isang kaharian na itinayo niya sa talino, ambisyon at kalupitan. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, ang nararamdaman lang niya ay pagkainis. Paano ninyo siya napakawalan? Ang boses ni Ricardo ay mababa at puno ng kontroladong galit na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Sa harap niya ay nakatayo ang pinuno ng kanyang security team. Ang ulo nito ay nakayuko. Mabilis siya, sir. Tila alam niya ang pasikot-sikot sa lugar. Hindi namin inaasahan. Hindi ninyo inaasahan? Putol ni Ricardo. Tumayo mula sa kanyang leather na upuan. Ang trabaho ninyo ay asahan ang lahat. Isang babae lang yon, isang reporter na masyadong maraming tanong. At hinayaan ninyong makatakas? Sorry po, sir. Iwinasiwas ni Ricardo ang kanyang kamay, isang senyales ng pagtataboy.
Lumabas ka. Ayusin mo ang gulo sa bodega. Siguraduhin mong hindi magsasalita si Torres. Nang mag-isa na lang siya, lumapit si Ricardo sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa. Ang pagtakas ni Anya Reyes ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Isa itong sampal sa kanyang mukha. Isang patunay na ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong mamamahayag. Mayroon itong talino at tapang na higit sa inaasahan. Bumalik siya sa kanyang malaking mesa at binuksan ang kanyang computer. Sa ilang click, lumabas sa malaking monitor na nakasabit sa pader ang isang pamilyar na video, ang security footage mula sa press conference. Hindi niya pinansin ang sarili niyang talumpati. Ini-fast forward niya ito sa question and answer portion at doon itinigil niya ang video. Naka-freeze sa screen ang mukha ni Anya Reyes. Hawak ang mikropono. Ang mga mata ay nakatutok ng diretso sa kamera na para bang nakatitig ito sa kanya ngayon. Paulit-ulit niyang pinindot ang replay. Zoom in. Slow motion. Hindi ang kanyang maikling buhok. Hindi ang kanyang simpleng pananamit. Kundi ang kanyang mga mata. Ang mga matang yon. Mayroon sa mga yon na bumabagabag sa kanya. Isang apoy na hindi nababagay sa isang simpleng reporter. Isang uri ng sakit na matagal nang kinikimkim. Isang pamilyar na kislap na hindi niya mapangalanan. Sa simula, inisip niyang guni-guni lang ito. Isang multo mula sa nakaraan na nililikha lang ng kanyang pagod na isipan. Ngunit habang paulit-ulit niyang pinapanood ang video, isang nakakabaliw na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang utak. Isang ideyang imposible, ngunit hindi niya maiwaksi. Tinitigan niya ang mga mata sa screen. Mga matang matapang, palaban. At bigla, naalala niya ang ibang pares ng mga mata. Mga mata ni Alena. Ngunit hindi ang mga mata nitong puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Naalala niya ang mga mata ni Alena sa huling sandali nito sa yate. Mga matang puno ng gulat, takot, at pagtataksil. Kung ang babaeng iyon ay nabuhay, kung ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng galit, magiging ganito kaya ang hitsura ng mga yon? Hindi maaari. Bulong niya sa sarili, umiling-iling. Patay na siya. Ngunit ang duda ay isang lason. Kapag pumasok na ito sa iyong sistema, kakalat at kakalat ito hanggang sa kainin nito ang lahat ng iyong katiyakan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang security. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Anya Reyes. Utos niya, ang boses ay malamig at matalas na ngayon. Hindi lang kung saan siya nagtatrabaho. Gusto kong malaman kung saan siya nag-aral, sino ang mga kaibigan niya, saan siya ipinanganak. Hanapin niyo ang lahat tungkol sa kanya. Kahit isang butas lang sa kwento ng buhay niya, hanapin niyo. Kinagabihan, hindi makatulog si Ricardo. Pabalik-balik siya sa kama, habang si Katrina ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa isipan ng lalaking katabi niya. Nang sa wakas ay dinalaw siya ng antok, dinala siya nito sa isang lugar na pilit na niyang kinakalimutan. Nasa gitna siya ng madilim na karagatan. Lumalangoy, ngunit pabigat ng pabigat ang kanyang katawan. At pagkatapos, may humila sa kanyang paa. Mula sa kalaliman, isang figura ang umahon. Ang mahabang buhok nito ay parang mga galamay ng dikya na pumupulupot sa kanya. Ang mukha ni Alena. Ngunit nang imulat nito ang kanyang mga mata, hindi ito ang mga mata ni Alena na kilala niya. Ito ang mga mata ni Anya Reyes, nagliliyab sa galit, nanguusig, humihila sa kanya pababa, pababa, pababa. Nagising si Ricardo ng biglaan, humihingal. Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Malamig ang pawis sa kanyang noo. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang board meeting, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa kanyang investigador. Nagpaalam siya saglit at sinagot ang tawag sa labas ng conference room. "Sir,
May nahanap na kami, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang official records ni Anya Reyes malinis, pero may 1 taon sa buhay niya na blangko. Walang record ng trabaho, walang social media activity, wala lahat. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. At walang pasensyang tanong ni Ricardo. Sinubukan naming i-trace kung ano ang posibleng nangyari sa panahong yon, sir. Pagpapatuloy ng lalaki. At may natuklasan kami. Isang lead. Maliit lang pero... Sabihin mo na. Nagkaroon ng saglit na katahimikan bago nagsalita ang lalaki. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Ricardo. Sir, may isang mangingisda sa isang liblib na isla na nagsabing may nailigtas siyang babae mula sa dagat. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. 2 araw na. 2 araw nang sinusubukan ni Anya na tawagan ang satellite phone ni Lolo Simeon. Ito ang kanilang naging kasunduan. Isang mabilis na tawag tuwing 2 araw. Isang simpleng okay lang ako para lang masigurong pareho silang ligtas. Ito ang kanilang tanging koneksyon, ang kanyang tanging sinulid, pabalik sa islang naging simula ng lahat. Ngunit sa loob ng 48 oras, ang tanging sumasagot sa kanya ay ang paulit-ulit na tunog ng isang tawag na hindi makakonekta. Sa unang araw, pilit niyang pinakalma ang sarili. Mahina lang siguro ang signal. O baka naman nasa laot siya at nakalimutan niyang buksan. Mga dahilan, mga pampalubag loob na pilit niyang pinaniniwalaan. Ngunit sa pagtatapos ng 2 araw, ang maliit na pag-aalala ay naging isang buhol sa kanyang sikmura. Ang bawat hindi nasasagot na tawag ay isang dagok sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang mag-focus sa kanyang investigasyon. Binuklat niya ang mga dokumento, tiningnan ang mga litrato ng mga taong kailangan niyang siraan. Ngunit ang mga letra ay lumalabo. Ang mga mukha ay nagiging anino. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ni Lolo Simeon. Ang mukha nitong kulubot. Ang mga mata nitong puno ng lungkot at tapang. Ang lalaking sumagip sa kanya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong pangalan at bagong layunin. Ang kanyang guro. Ang kanyang naging tatay. Lolo, sumagot ka. Pakiusap. Biglang, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang apartment, tumunog ang kanyang burner phone. Isang tunog na halos magpatalon sa kanya sa gulat. Mabilis niya itong dinampot. Ang puso niya'y kumakabog sa pag-asang baka si Lolo Simeon na ito gumagamit ng ibang linya. Ngunit ang nakarehistro sa screen ay isang numerong hindi pamilyar. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang batok. Sinagot niya ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. Katahimikan. Tanging ang mahinang static lang ang maririnig. Hello? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Wala pa ring sagot at biglang namatay ang tawag. Napakunot ang noo ni Anya. Ngunit bago pa man niya maproseso ang kakaibang tawag, umilaw muli ang screen ng kanyang telepono. Isang picture message mula sa parehong numero. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mensahe. Ang oras ay tila huminto. Ang paghinga niya ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang litrato. Si Lolo Simeon. Nakatali sa isang upuan sa loob mismo ng kubo niya. Ang pamilyar na mga dingding na kawayan ay nagsilbing tahimik na saksi sa kanyang paghihirap. May busal na panyo sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng malinaw. Mga matang nanlalaki sa takot. Mga matang nakatingin ng diretso sa kamera na parabang nakikiusap sa kanya. Nabitawan ni Anya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malutong nakalabog. Ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa pader para hindi bumagsak. Ang hangin. Kailangan niya ng hangin. Ngunit tila ayaw pumasok nito sa kanyang mga baga. Ang kanyang kanlungan. Ang kanilang ligtas na lugar. Pinuntahan nila. Nahuli nila siya.
Habang nakatingin siya sa kawalan, ang imahe ng takot sa mga mata ni Lolo Simeon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kasalanan niya ito. Dinala niya ang panganib sa nag-iisang taong nagmalasakit sa kanya. Tumunog muli ang cellphone sa sahig. Ang parehong numero. Dahan-dahan na parang isang robot. Pinulot niya ito. Sinagot niya ang tawag. Inilagay sa kanyang tainga. Sa pagkakataong ito, may nagsalita. Isang boses na kilalang-kilala niya. Isang boses na bumabagabag sa kanyang mga bangungot. Kalmado, halos walang emosyon, na para bang tumatawag lang siya para kumustahin ang isang lumang kaibigan. Kamusta ka na? Nagkaroon ng isang nakakakilabot na paghinto na para bang ninanamnam ng nagsasalita ang bawat sandali. Alin? Ang pangalan. Ang pangalan niyang matagal nang ibinaon. Ang pagbigkas nito mula sa mga labi ni Ricardo ay parang isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. Gumuho ang mundo ni Anya. Ang kanyang maskara ay basag na. Ang kanyang plano ay abo na. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay nasa kamay ng demonyo at alam na nito kung sino siya. Kung gusto mo pang makitang buhay ang matandang ito, pagpapatuloy ni Ricardo sa kabilang linya, ang bawat salita ay isang pako sa kanyang kabaong. Bumalik ka sa akin, mag-isa. Napaluhod si Anya. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang kamay. Wala na siyang marinig. Wala na siyang makita. Ang matapang na si Anya Reyes ay naglaho. Ang natira na lang ay si Elena. Talunan. Wasak. At walang kalaban-laban. Ang sahig ay malamig sa ilalim ng mga palad ni Anya. Sa loob ng ilang minuto, o marahil ay isang oras hindi na niya alam, na natili siyang nakaluhod doon, isang estatwa ng pagkatalo. Ang boses ni Ricardo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang lason na pumapatay sa bawat hibla ng pag-asang natitira sa kanya. Kamusta ka na? Alena, tapos na ang laro. Nanalo na siya. Mahuhuli niya si Lolo Simeon at pagkatapos ay babalik siya sa kanya, mag-isa, isang tupang pabalik sa katayan. Ngunit habang nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay napadako sa pader. Ang kanyang war room, ang mga litrato, ang mga linya, ang mga pangalan, ang buong istruktura ng kasinungalingan na binuo ni Ricardo. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang sulat kamay na paalala na isinulat niya noong mga unang araw ng kanyang pagsasanay, mga salitang sinabi sa kanya ni Lolo Simeon. Ang pinakamalaking kahinaan ng isang aroganteng tao ay ang kanyang paniniwala na siya na ang nanalo. Tama si Ricardo. Iniisip niyang panalo na siya. Iniisip niyang ang babaeng kausap niya sa telepono ay ang mahinang si Elena pa rin. At sa pagkakamaling iyon, nagbukas siya ng isang maliit na siwang. Isang siwang na sapat lang para sa isang huling desperadong pag-atake. Dahan-dahan, tumayo si Anya. Tumigil ang kanyang panginginig. Napalitan ng lamig ang kanyang mga mata. Hindi na luha ng talunan, kundi yelo ng isang general na nagpaplano ng huling opensiba. Lumapit siya sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri na kanina'y nanginginig ay mabilis at tiyak na ngayon habang nagtatype. Hindi niya kayang iligtas si Lolo Simeon sa pamamagitan ng lakas. Kailangan niyang wasakin ang mundo ni Ricardo mula sa loob. At alam niya kung saan ang pinakamalaking lamat nito. Hindi si Ricardo, kundi si Katrina. Sa sumunod na oras, nagtrabaho siya na parang isang makinang walang emosyon. Kinolekta niya ang lahat ng pinakamabibigat na ebidensya na kanyang nahanap. Mga kopya ng mga pekeng titulo ng lupa, mga bank transfer, mga testimonya mula sa mga taong nayon na kanyang kinapanayam ng palihim. Hinati niya ito sa 2 folder. Ang unang folder ay naglalaman ng lahat, ang buong katotohanan. Ipinadala niya ito sa isang naka-encrypt na email sa kanyang editor.
Si Mr. Lim na may subject na, "Kung hindi mo ako makita bukas, ilabas mo ito." Ang pangalawang folder, ito ang kanyang huling baraha, ang kanyang alas. Maingat niyang pinili ang mga dokumento. Inalis niya ang anumang direktang nag-uugnay kay Ricardo. Binago niya ang ilang detalye. Inayos niya ang mga papeles sa paraang kung titingnan. Iisang tao lang ang lumalabas na utak ng lahat ng panloloko sa Hacienda de Sierra. Ang taong bilang personal assistant noon ni Ricardo ay siyang direktang humawak ng lahat ng transaksyon sa papel. Si Katrina Sandoval. Sa mga dokumentong inayos niya, si Katrina ang lumabas na ganid at mapaghangad. Siya ang nagmaniobra. Si Ricardo ay naging isang CEO na nabulag sa tiwala. Isang perpektong patibong. Ginamit ang sariling pagiging paranoid at selos ni Katrina laban dito. Ipinadala niya ang pangalawang folder sa isang anonymous email account papunta sa personal na email address ni Katrina. Isang address na nakuha niya ilang linggo na ang nakalipas sa pamamagitan ng hacking. Ang subject, isang regalo mula sa isang kaibigan. Pagkatapos ipadala ang dalawang email, kinuha niya ang kanyang burner phone. May isang huling mensahe siyang kailangang ipadala. Isang mensahe para kay Ricardo. Sa press conference mo bukas, doon tayo magtutuos. Sa penthouse ng De Villa, katatapos lang maligo ni Katrina. Suot ang isang sedang roba, umupo siya sa harap ng kanyang vanity table. Handa nang simulan ang kanyang mamahaling nightly routine. Ngunit isang notifikasyon sa kanyang cellphone ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang email. Binuksan niya ito. Nakita niya ang isang nakazip na folder. Dahil sa pag-uusisa, i-download at binuksan niya ang mga file. Nagsimula siyang magbasa, mga titulo ng lupa, mga bank statement, ang pangalan ng mga magsasaka mula sa nayon ni Elena. Noong una, nalito siya. Pagkatapos, unti-unti, ang pagkalito ay naging malamig na takot. Nakita niya ang kanyang pirma sa ilang dokumento. Naalala niya ang mga utos ni Ricardo, ngunit habang binabasa niya pa, napansin niya ang pattern. Ang mga dokumentong direktang nag-uugnay sa utos ni Ricardo ay nawawala. Ang mga natira, lahat ay tumuturo sa kanya. Para siyang isang karakter sa isang dula na biglang itinulak sa entablado. Nakatutok ang lahat ng ilaw at inakusahan sa isang krimeng hindi lang siya ang may gawa. Nakita niya ang plano, ang perpektong plano para magkaroon ng isang taong sisisihin kung sakaling bumagsak ang lahat. Isang scapegoat. Hindi. Bulong niya. Ang bote ng night cream ay nahulog mula sa kanyang kamay, nabasag sa mamahaling marmol na sahig. Hindi niya ito magagawa sa akin. Ang takot ay mabilis na naging purong galit. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagiging anino niya sa loob ng maraming taon. Para lang ba itapon na parang basura? Hindi na siya nag-abala pang magbihis. Suot pa rin ang kanyang roba, ang kanyang buhok ay basa pa. Sinalakay niya ang study room kung saan nagtatrabaho si Ricardo. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang binuksan ang pinto. Napaangat ng tingin si Ricardo mula sa kanyang mga papeles. Isang inis na ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Ano ba? Ibinato ni Katrina ang kanyang tablet sa ibabaw ng malaking mesa ni Ricardo. Ang screen ay nagpapakita ng mga dokumentong naglalagay sa kanya sa kapahamakan. Ano to, Ricardo? Sigaw niya, ang bawat salita ay nanginginig sa galit at pagtataksil. Pinaplano mo bang itapon ako? Ang ballroom ay puno ng enerhiya. Ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat na walang tigil. Sa entablado, si Ricardo De Villa ay nasa kanyang elemento. Nakatayo sa likod ng isang podium na may selyo ng kanyang korporasyon. Siya ang hari sa kanyang kastilyo, ang manlilikha ng kanyang sariling katotohanan. Nakita niya si Anya Reyes na nakaupo sa ikatlong hanay. Nakita niya ang pagdating nito kanina. Ngumiti siya sa sarili.
Ang tapang ng langgam na ito, isip niya. Pagkatapos ng gabi, pagkatapos ng press conference na ito, mawawala na rin siya, tulad ng matandang nagligtas sa kanya. Ang lahat ay babalik sa ayos. Tiningnan niya ang pinto sa gilid, kung saan nakaposisyon ang kanyang mga tauhan. Naghihintay lang ng kanyang senyas. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. At iyan po ang pangako ng De Villa Corporation. Pagtatapos ni Ricardo sa kanyang talumpati, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Isang mas magandang bukas para sa bawat Pilipino. Palakpakan, ngiti, tagumpay. Binuksan niya ang sahig para sa mga tanong. Ilang reporter ang nagtanong tungkol sa mga numero sa timeline ng proyekto. Mga tanong na madali lang sagutin. At pagkatapos, nakita niyang itinaas ni Anya Reyes ang kanyang kamay. Ito na. Ngumiti si Ricardo. Yes, Miss Reyes from the Daily Chronicle. Isang huling tanong. Tumayo si Anya. Ang kanyang mga tuhod ay tila gelatin. Ngunit ang kanyang mga kamay na may hawak na maliit na recorder ay matatag. Ito ang sandali. Ang 1 taon ng paghahanda ay nakasalalay sa susunod na ilang minuto. Ang buhay ni Lolo Simeon, ang hustisya para sa kanyang pamilya. Mr. De Villa, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa buong silid na para bang silang dalawa lang ang naroroon. Kanina, binanggit niyo ang isang mas magandang bukas. Ngunit paano natin pag-uusapan ng bukas kung hindi natin haharapin ang mga kasalanan ng kahapon? Kumunot ang noo ni Ricardo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay ito. Itinuro ni Anya ang malaking screen sa likod ni Ricardo kung saan kanina lang ay ipinapakita ang mga magagandang rendering ng bagong proyekto. Isang technician sa likod ng silid, isang kasabwat na inayos ni Mr. Lim, ang nag-type ng isang command. Biglang nagbago ang imahe. Lumabas sa screen ang isang kopya ng titulo ng lupa ng Hacienda de Sierra at sa tabi nito, ang orihinal na titulo na may mga pangalan ng mga ninuno ni Elena. Ang dalawa ay magkaiba. Ang isa ay peke. Isang bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Nanlamig ang dugo ni Ricardo. Paano? Isang paninirang puri. Sigaw niya sa mikropono. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Ito ay gawa-gawa lamang. Mga pekeng dokumento na galing sa isang desperadong pahayagan. Security. Ilabas ang babaeng yan. 2 bodyguard ang nagsimulang maglakad papunta kay Anya. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang boses ng babae ang pumigil sa lahat. Hindi yan peke. Lahat ay napalingon. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Katrina Sandoval. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ngunit meron sa mga yon na determinasyon. Hawak niya ang isang maliit na silver na USB flash drive na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Katrina, gulat na sabi ni Ricardo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo? Hindi siya pinansin ni Katrina. Naglakad ito papunta sa podium, kinuha ang mikropono mula sa isang moderator na natulala. May gusto rin akong sabihin. Tumingin siya sa mga audience, sa daan-daang kamera na ngayon ay nakatutok sa kanya. Ang mga dokumentong yan ay totoo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Naroon ako ng pekein ng mga yan. Sa utos niya. Itinuro niya si Ricardo. Napanganga si Anya. Ang kanyang plano, ang kanyang huling baraha. Gumana ito ng mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan. Isinaksak ni Katrina ang USB sa laptop na konektado sa projector. Sa isang click, isang audio file ang nag-play. Ang boses ni Ricardo at Katrina na na-record mula sa isang lumang cellphone ni Katrina na itinago niya bilang insurance ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Recording? Kailangan na nating tapusin si Elena, sabi ng boses ni Ricardo.
Masyado na siyang maraming nalalaman tungkol sa lupa. Recording? Paano, Mang? Tanong ng boses ni Katrina. Paano kung may makakita? Recording. Walang makakakita. Sagot ni Ricardo. Isang aksidente lang sa gitna ng dagat. Walang katawan. Walang ebidensya. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manunood. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang putok ng baril. Si Ricardo ay parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang kulay ay nawala. Tumingin siya kay Katrina. Pagkatapos ay 100 matang ngayon ay humuhusga sa kanya. At sa huli, ang kanyang mga mata ay napunta kay Anya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang inalis ni Anya ang kanyang salamin. Ang huling piraso ng kanyang pagkukunwari. Tinitigan niya si Ricardo. Hinayaan nitong makita ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya sa loob ng 1 taon. Ang pagkilala sa mga mata ni Ricardo ay dahan-dahan at pagkatapos ay biglaan. Ang pagdududa ay naging pagkabigla. Ang pagkabigla ay naging purong takot. Ang multong hinahabol niya ay totoo. Nagbalik ako, Ricardo. Bulong ni Anya. Sapat lang para mabasa nito sa kanyang mga labi. At sa hudyat na iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang matinding kaibahan sa karangyaan ng lugar. Ang kaharian ni Ricardo de Villa ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakabitan ng posa si Ricardo at Katrina, si Anya ay tumayo lang doon tahimik. Ang hustisya, sa wakas, ay dumating na. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahalik sa pisngi ni Elena ay hindi na ang maalat na hangin ng dagat na may dalang takot, kundi ang sariwang hangin ng kabundukan na may amoy ng basang lupa at mga bulaklak. Nakatayo siya sa isang pamilyar na daan ng putik. Ang parehong daan na tinahak niya noon nang lisanin niya ang kanilang nayon na may pusong puno ng pangarap. Ngayon, nagbalik siya na may pusong puno ng mga peklat, ngunit buo. Sa kanyang paglalakad, sinalubong siya ng mga ngiti at tango mula sa kanyang mga kababayan. Walang palakpakan, walang engrandeng salubong. Ang meron lang ay isang tahimik na pagkilala, isang pasasalamat na nababasa sa kanilang mga mata. Hindi na siya si Elena na asawa ng isang milyonaryo. Siya si Elena, ang anak ng kanilang dating leader, ang babaeng lumaban para sa kanila. Siya si Anya Reyes sa puso ng marami, ngunit dito, sa kanyang tahanan, siya ay si Elena lang. Dumiretso siya sa isang maliit na bahay kubo na bahagyang nakahiwalay sa nayon. Sa balkonahe, nakaupo sa isang silyang tumba-tumba si Lolo Simeon, nakatanaw sa mga luntiang palayan. Payat pa rin ito, ngunit wala na ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng kapayapaan. Nailigtas siya ng mga pulis sa isla ilang oras lang matapos ang press conference batay sa impormasyong ibinigay ni Anya sa kanyang editor. Ang trauma ay malalim, ngunit ang paghilom ay nagsimula na. Umupo si Elena sa isang bangko sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Hindi na kailangan. Sa loob ng maraming buwan, habang dumadaan sa proseso ng paglilitis, sila ang naging sandalan ng isa't isa. Tapos na, Lolo, mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nasa tanawin din. Umiling si Lolo Simeon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi, iha. Ngayon palang nagsisimula. Napangiti rin si Elena. Tama siya. Ngayon palang nagsisimula ang lahat. Sa loob ng bahay nakabukas ang isang maliit na telebisyon. Ibinabalita ang huling hatol. Si Ricardo de Villa at Katrina Sandoval na patunayang guilty sa mga kasong attempted murder, fraud at perjury, habang buhay na pagkakakulong. Ang De Villa Corporation ay nasa ilalim ng receivership
At ang kaso para maibalik ang mga ninakaw na lupain sa mga orihinal na may-ari ay umuusad na may malakas na ebidensya sa panig nila. Hindi na pinanood ni Alena ang kabuuan ng balita. Pinatay niya ang telebisyon. Hindi na yon ang kanyang mundo. Ang paghihiganti ay natapos na. Ang hustisya ay nagsisimula ng gumulong. Ang kailangan niya ngayon ay katahimikan. Kinagabihan, nagpaalam siya kay Lolo Simeon at naglakad mag-isa. Umakyat siya sa isang maliit na burol kung saan madalas siyang maglaro noong bata pa siya. Mula roon, tanaw niya ang buong nayon. Ang mga maliliit na bahay na may ilaw na mula sa mga gasera at sa di kalayuan, ang madilim at maringal na kabundukan. Hindi na siya naghahanap ng bagong pag-ibig, marahil balang araw, ngunit hindi ngayon. Ang biyahe niya ay hindi nagtapos sa paghahanap ng isang bagong prinsipe. Natuklasan niya na hindi niya kailangan ng isang palasyo para maging reyna. Ang kailangan niya lang ay ang kanyang sariling kaharian, gaano man ito kaliit. At ito iyon. Ang pag-ibig na natagpuan niya ay hindi pag-ibig para sa isang lalaki, kundi pag-ibig para sa kanyang sarili. Pag-ibig para sa kanyang pinagmulan. Pag-ibig para sa lakas na hindi niya alam na taglay niya. Habang sumisikat ang araw sa pagitan ng mga tuktok ng bundok, pinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Huminga ng malalim si Alena. Ang hangin ay malamig at malinis. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiti ng kaligayahan na parang sa isang fairy tale. Ito ay isang bagay na mas totoo, mas malalim. Isang ngiting may halong pasasalamat para sa sakit na nagpatatag sa kanya, para sa dilim na nagturo sa kanya kung paano hanapin ang liwanag. Isang nangiti ng isang babaeng muling isinilang mula sa abo. Nakatayo sa sarili niyang mga paa, sa sarili niyang lupa, sa ilalim ng sarili niyang bukang liwayway. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Alena. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Mula sa kanyang mga luha ng pighati hanggang sa kanyang pagbangon mula sa abo ng kataksilan, naging karamay ko kayo sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang sakit, ang galit, at higit sa lahat, ang hindi matatawarang lakas ng isang babaeng pinilit na hanapin ang kanyang halaga sa mundong sinubok siyang wasakin. Nais kong ibahagi ang isang kwento hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghilom at pag-asa. Sapagkat sa tunay na buhay, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng ating mga kaaway, kundi ang pagtayo nating muli, mas matatag at mas buo kaysa dati. Sana, ang kwento ni Alena ay magsilbing paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay, at ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig sa sarili, ay ang siyang magiging gabay natin sa paghahanap ng liwanag na yon. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena o aral na natutunan mula sa kwentong ito? Ibahagi nyo naman sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Kwentong Damdamin TV.